ay muli magsama-sama sa pagsamba sa ating pong Panginoong Jesucristo. Patuloy nating pinupuri ang Panginoon sa patuloy na pagbibigay at pagdagdag sa mga taon ng ilang mga kapatiran natin na nagdaraos ng kanilang birthday. Belated happy birthday muli kay Iris noong November 18. Belated happy birthday kay Ina kahapon. November 18, November 8 si Iris. November 8 si Iris, tapos si Ina kahapon, November 18. Kasabay niyang may birthday si Samir. 10 years old na? 10 years old. 10 na? 7 pa lang. 7 pa lang. Pinapatanda naman ni Mami. Anyways, ayan, happy birthday po sa inyo. At looking forward sa buwan po ng December. December 6 ay si Doris. And then si Bert Bastro sa December 15. So parehas pala silang December. No? Advance happy birthday sa inyo. Ayan, salamat sa Panginoon sa kanyang katapatan at kagandahang loob. Ganon din, nakaraos na rin yung mga entrance exam ni Jewel at saka ni Irene. Pag-pray po natin sila patuloy, tatry pa po sila mag-entrance exam sa UST. Yan, as the Lord leads, kung saan sila pwedeng magkolehiyo. Kasama natin sila sa panalangin at ang ilang mga kabataan natin, mga anak ni Jen, at ang ilang pang mga kabataan natin, sila Hana, si Jalil, si Aiden, sila Precious, sama natin sa prayer. Welcome kay Beverly, salamat sa Panginoon, kasama po natin siya ngayong umaga, maging ang anak niya si Yuri. Welcome ulit sa URBC. Yan, si Yuri. Akala mo si Sandy. Si Sandy. Ayan, welcome. So pag-pray po natin mga young people natin sa kanilang pag-aaral. Yan, si Yuri din ay first year college, no? So isama natin sila sa prayer at kanilang mga kabataan din po natin. Pag-pray natin patuloy ang mga kapatiran natin na hindi natin kasama ngayong umaga. Sila Ma'am Rose Diaz ay nasa Katanawan. So ngayon yung kanilang Sunday ng family reunion. So isama po natin sila sa prayer. Ang na-share niya lang Sunday ay si Neil ang mag-share ng Word of God sa kanila sa kanilang fellowship ngayong umaga. So isama natin sila sa prayer. Si Mano Doning may sakit ulit. So ipag-pray po natin ang healing ng Panginoon sa kanya. Si Brother Wanyo, praise God, nakarating na po safely sa China. At patuloy natin ipag-pray na maayos lahat yung kanyang kailangan ayusin na papeles doon sa kanyang trabaho. At tuloy-tuloy na rin daw nga po siya nagtatrabaho. At although sabi ni Olive kanina nag-a-adjust dahil siguro sa climate, no? At yan, kulang sa exercise. So pag-pray po natin. Good health and strength sa kanya, protection siyempre. Si Kenan po ay may sakit din. So ipag-pray po natin ang kagalingan mula sa Panginoon. At yan, yung ilan pa, bawat isa sa atin, sa lahat ng ating pagsisikap at paghanap buhay, patuloy nating dalhin sa Panginoon sa pananalangin. So muli, at salamat sa Diyos sa kanyang katapatan na patuloy na pinupunan ng ating pangailangan, pag-iingat sa ating pang-araw-araw na buhay. Tunay po ng Panginoon ang ating laging pagtiwalaan at sandalan sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon. Binabalik natin sa Diyos ang lahat ng papurit po salamat. Maghahanda tayo sa ating worship service ngayong umaga. Ang maglilid sa atin ay si Shalom. So, ibibigay natin sa kanya ng tayo. Magkaroon tayo ng individual silent prayer. Hear my cry, O God, attend unto my prayer from the end of the earth. I will cry unto thee.
When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I, for thou hast been a shelter for me and a strong tower from the enemy. I will abide in thy tabernacle forever. I will trust in the covert of thy wings, Selah. For thou, O God, hast heard my vows. Thou hast given me the heritage of those that fear thy name. Thou wilt prolong the king's life and his years as many generations. He shall abide from God forever, who prepare mercy and truth, which may persevere. So will I sing praise unto thy name forever, that I may daily perform my vows. Let us pray. Lord God, Heavenly Father, salamat Panginoon sa iyong salita. Sa time, makapag-worship kami and time to have a fellowship with our believers, Panginoon. Salamat, Lord, sa oras na ito, Panginoon, sa safety pagpunta dito. Ganun din po, Lord, sa salita ninyo na aming narinig kanina. Kaya po, Lord, na maggabay sa aming worship at hindi po itong pleasing sa inyo. Ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Good morning po. Tayo po tayong lahat. Kantahan po natin ang Panginoon. Our first song, let us sing Worship the King. Ready? Sing. Oh, worship the King, all glorious above, and gratefully sing His wonderful love. Our child and defender, the ancient of days, pavilion in splendor, and bearded with praise. Oh, tell of His might, oh, sing of His grace, whose robe is the light, the scan of His face. His triumphs of wrath, in thunder does roar, and darkness is bound on the wings of the storm. Frail children of dust and feeble as rain, in Thee do we trust, nor finding to fail. Thy mercies how tender, how true to the end. Our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. For our next song, let us sing Jesus is All the World to Me. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is my strength from day to day, without Him I would fall. When I am sad, to Him I go, no other one can cheer me so. When I am sad, He makes me glad. He is my Jesus is all the world to me, my life to Thee, my name. Oh, how could I this friend deny when He's so true to me? Following Him, I know I'm right. He watches over me day and night. Following Him by day and night, He is my friend. Magpe-pray po muli tayo. Let's pray. O Diyos, amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito sapagkat tunay po na bagamat kami ay maraming mga kahinaan, may mga pagkukulang kami, Lord, ikaw ay puno ng biyaya at kaawaan sa amin, Lord, na inaabot ninyo ang iyong kalakasan sa amin. Ikaw ang nagsusustina sa amin sa araw-araw. Ikaw ang patuloy na nagpupuno sa aming mga pangailangan. Inaalaw ninyo, O Diyos, na ma-enjoy namin po yung iyong mga blessing. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa mga sagot ninyo sa aming pong mga panalangin. Salamat sa kalakasan pisikal at spiritual. Salamat sa kagalingan sa aming pong mga karamdaman. Salamat sa umagang ito na tinipon ninyo kami sa lugar na ito upang ikaw ay patuloy naming sambahin sa espiritu at katotohanan. Nais namin, O Diyos, na ikaw ay purihin, sambahin, pasalamatan, at itaas sa aming pong kalagitnaan, maging sa aming pong buhay. Maraming salamat sa mga pagpapala at pag-iingat ninyo sa mga kapatiran. Salamat na dinala ninyo safely si Brother Juanyo sa kanilang lugar ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy namin siyang ipinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagpapala, pagbibigay ng good health and strength. Patuloy po na blessing sa kanyang paghahanap buhay. Bigyan ninyo siya ng favor sa iyong banal na paningin at favor sa paningin ng kanyang kapwa-tao. Pagpalain ninyo sila Francis sa CIC sa kanilang mga gawain. Pagpalain ninyo sila amang banal at samahan, ingatan, at patuloy na sustinahan, O Lord, ng kalakasan pisikal at spiritual. Bless ninyo mga young people namin, Lord, na ikaw po ang magpapala sa kanilang pagsisikap na mag-excel sa kanila pong mga pag-aaral. Bigyan ninyo sila ng kakayahan, bigyan ninyo sila, Panginoon, ng masaganang blessing, na sila ay mag-excel, Panginoon, sa kanilang study, O Lord. I pray ng iyong pagpapala doon po sa may mga karamdaman. I pray na ikaw ang mag-abot ng iyong kagalingan kay Kenan sa panahon ito ng kanyang physical na karamdaman. Si Mano Doning din po, hiniling namin, Lord, ang iyong kalakasan at kagalingan sa kanya. At ang iba pang mga kapatiran na nasa balik po ng karamdaman, we pray for healing, O Lord, and strength. Sa lahat ng nandito, Panginoon, ikaw na kapatid ng aming po mga panalangin sa iyong harapan. Sa iyong kalooban po, akin po itong nagtatagubilin sa iyo na sa iyong perfect time, tunay po na yung sasagutin ang lahat po ng aming mga personal na mga panalangin. Balutin ninyo kami ng iyong makapangyarihan at banal na presensya at nawa pangangaral ng iyong salita ay patuloy po na sumagana at lumawag, Panginoon, sa pamagitan ng puso't isipan namin na aming pong ipinapakita at ipinapahayag ang iyong pag-ibig at ang kaligtasan kay Kristo Hesus sa pananampalataya. Salamat po, Lord. I pray po na ikaw ang mag-bless, Panginoon, sa lahat po ng aming pong mga mahal sa buhay. Saan man sila nandoon sa kasalukuyan, ikaw po mag-ingat at magpapala sa kanila, Panginoon. So be with us, Lord, at ikaw maging sentro sa pagsamba ngayong umaga. Hindi lamang dito po, kung hindi po sa bawat lugar na kung saan nagtitipon ng iyong mga anak, pagpalain ninyo at gamitin na ikaw ay taas at luwalhatiin ang mga lingkod ninyo, mga pastors and missionaries na nangangaral po ng iyong salita sa kasalukuyan. Ikaw po ang magpasagana at magpala, Panginoon, tungo po sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Lord, buksan ninyo ang maraming opportunity sa bawat isa sa amin, Lord, na kami po ay patuloy po na maging productive, Panginoon. Ilayo ninyo kami sa mga kapahamakan. Balutin ninyo kami ng iyong makapangyarihan at banal na presensya at ipaglaban ninyo kami, Panginoon, sa mga masasama. Ang aming bansa, Panginoon, manatiling malaya, lalo higit sa pangangaral ng iyong salita at pagsamba sa iyo, pagtitipon sa pagsamba sa iyo, Panginoon. I pray, Lord, na kung ano man po yung mga kaguluhan at gera na nangyayari, maging ang Israel na yung pinili na bansa, I pray, Lord, na sila ay babalik sa iyo at nawa ang kapayapaan ninyo ay babalik sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng mga blessings na ito at ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasalamat sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pwede na po tayong maupo. Magbibigay tayo ng pagtotoo, testimony, as well as thanksgiving sa Panginoon kung sino po yung nais na mag-share. Meron po ba? Sino? Ay, si Jen daw muna, sabi ni Mami. Sige, si Jen. Ay, salamat po sa Lord. Kasi last Friday, masama din pagkanang pero pagkabi din sa mga pagkabi. Pero hindi Amen. salamat ako kasi bigyan niya akong nakasaya ng pagsikap ko ngayon. Tapos, I thank you ako kay Lord kasi kahapon, yung magandang nangyari sa boss ko malapit kasi wala yung
Sabi ko yung sa laruan yung adapter, yung parang din, hindi nalagay dito tapos may parang TV. Oo, nawala. So, sabi niya, ikaw lang nandito, bakit nawala? Imposible nawala. Parang galit na siya. So, sabi ko, wala ka kinuha. Dininis ko lang, wala ka kinuha. Pagawin mo, iparabas niya. So, sabi ko, nag-pray ako sa Lord. I-read mo ako kung saan ko pwede hanapin. Kasi hindi ko alam, walang ko idea kung saan. Kasi yung bata, gusto talaga niya. Yung bata rin ba siya ng sport, kung gusto niya ang gawin, gusto niya talaga. Hindi pwede niya, hindi mamaya, hindi ko bukas. Ngayon na. So, ito nga, hindi ako nakatutupan sa birthday niya eh. Hindi ko nakatutupan ako eh. So, parang sa mga yun, salamat po sa nagbigyan niya ako ng alam ko saan hanapin. Pero hindi na talaga. Hindi ako pwede lumayo yung tika. Yun. So, wala po sa lahat na dapat sa mga computer wala. So, hinid ako ni Lord na hanapin ko sa gamit ng mga para. Doon siya nakita. Kaya sabi ko, pero nabawasan yung ako. Lord, sabi ko, hindi talaga. Tumulo na rin yung ako. Tapos, bakit naging pala? Pinagkita na niya ako. Hindi niya, na-appreciate na nakita ko na dapat hindi siya. Pero hindi niya kinuha. So, sabi ko, hindi ko rin Lord, nakita ko. Kaya, Amen. talaga ng Lord. Amen. Amen. So praise God sa patuloy na gabay kay Jen. Maging sa mga panahon yan na talagang hindi magandang mga nangyayari. Anyway, salamat sa Panginoon. Ang Panginoon ang parang nag-absuelto sa kanya mula sa pagpaparatan, no? Na hindi maayos, hindi maganda. Supurin ang Panginoon sa testimony ng Panginoon ang pumilos at gumawa. Next, baka meron pa si Olive. Tapos si Ina. Sige, si Olive muna. Sa kasi nakakisiwan sa China. Amen. Pagdating ng Shanghai, nagpa-medical siya para sa work ng niya. Kasi ang siya dito is business trip ng kanya. Mabuti na lang po kayo sa immigration. Wala naman daw mga question. Pero yung kabak-kubak na maayos ng visa, dapat naman dito po hindi na po pinulong po yung visa niya. Hindi ko siya nalagyan ng visa. Yung kalupatagas na kabak-kubak na. Hanggang ngayon po na po yung visa. Pero si Juan yung nakarisip po si Juan yun. Amen. Praise God. Pagdating po ng Shanghai, ayun, nagpa-medical po siya. Para saan, okay naman po yung medical niya. And then, pinaprocess niya para sa working visa niya. At para pagbalik niya, hindi na, okay na, hindi na siya. Kasi baka ma-question po siya sa immigration, business trip na naman. Kanya, Pilipino pa siya. Kaya ang Pilipino lang po pala dyan sa work nila is isa siya, tapos may ginagawa siyang dalawa na doon na sila nakatirahan sa China. Tapos ikalawa sana si Lloyd na taga-Batangas po. Kaso hindi po siya natuloy dahil hold po. Opo. And then, yun nga po, nanibago daw siya kasi wala siyang exercise. Talaga, tsaka pwede sa kasi po, niya, dahil edad na ako, pinuligat nga daw po siya. Opo, kahit sa pinuligat, ay talagang bumakat siya ng maayos. Kasi pag nakita siya ng medic na ayun, isa ng question yun. And then, nasabayan po, sinunod kasi ako, 2 days. Nanibago siguro, tapos sumakay ako ng jeep. Pagbalik ko, sumakay siya ko. Talagang nagbusan ko yung aking yun lang naman po, pagdating ng Friday siya na ang segundo, kumaling na ako ng Saturday, lagi na po ang church, ang worship natin ulit, kumaling na ako sa parang malala ng pinungan namin. Kaya sabi ko naman ito lang yung talagang pinagkain siguro ko ni Lord. And then thank you din po sa mga alaga ko tatlo, kasi nakita ko sa kanila kung ano yung ginagawa ko namin. Kung may sakit ako, sila yung nag-response sa ako. Ano niya, yung nag-sort na pala si Icray. Yung isipon yung kanya, naka-girls out siya, nag-finish sa problema. Yung si Dimon naman, ang ginawa ko, nung may sakit ako, ginawa niya sa akin. Parang eto lang ako, sabihin ko ng mga gagawin sila, ganyan. Talaga nakita ko yung ganun pala talaga, yung akala mo
ikaw lang ang kumikilos, okay lang sila dahil pumapasok. Kung talagang kailangan na, makikita mo na yung natututunan nila. Katulad yung na nag-duty ako, walang sinaing, siya yung nagsaing. Tapos siya yung nagsabing big time, tsaka na lang yung super para mahilig talaga. So nakita din na siguro na iwan. Kaya sabi ko, Amen. talaga pag ginagawa, nakikita mo. Amen. Kaya, yung po sa Lord, nag-start na ng work si Juan. Yung January 8 po, tulog siya babakasun, nagbabakasun. Tapos yun daw po kanyang sa hotel is 1 year. Yung kontrata ko po na naglagay po. 1 year siya mag-stay. Mas, yung pagkakamilang kapatid. Amen. Yun nga po, sabi ko kung harap lang ako sa nasa nabi ko, yun na lang ako sa ganung lugar, okay na sa akin, sanay naman kung pinipin sa maliit. Ay, cash na lang, dagdag sa sweldo. Purihin ng Panginoon sa blessing, protection, at saka pagsustina, kagaluhan niyo sa bago niyong work sa China. Patuloy natin sa ipag-pray, nawa yung papeles niya ay complete na lahat. No? Bago siya makabakasyon uli sa January 8, nawa ay kumpletong hawak na niya yung mga papers. Okay? So purihin ng Panginoon. Next, si Ina. Salamat po sa pagpapalagi sa akin. Amen. Prayers sa sustainable salamat po sa ganda din of course yung ito for this reason na sa nararamdaman nila, yung parang share nila yung mga struggles na sila, napag-train ko din po sila. Kapasalamat ako sa Panginoon kasi I think ito yung bagong ministry na binibigyan sa akin. In health and in grace na experience na Amen. So po rin ng Panginoon sa kaarawan ni Ina kahapon. Salamat sa Panginoon sa patuloy na paghubog sa Kanya, maging sa Kanyang konteksto ng trabaho sa kasalukuyan. Mas na-appreciate yung halaga talaga ng buhay at nagkakaroon ng compassion to the point na ang ministry ay hindi lang bilang nurse, kung hindi bilang mananampalataya,
na naipagpipray at nadadala sa Panginoon yung mga pasyente na inaalagaan ni Nina. So nandun nga nakakalungkot minsan kasi iba't iba ang karanasan, katulad nga ng pasyente na parang walang pakialam yung mga anak, walang pakialam yung mga kamag-anak, so parang napapabayaan. Tapos nandun yung pasyente nga na sobrang hirap, makikita mo yung hirap physically, parang So mas lumalawak yung pananaw pagdating sa suffering at saka sa pain, mas na-appreciate natin na sinusustain tayo ng Panginoon. Kahit pa paano kalakasan na malakas pa rin tayo, no, in spite sa mga nangyayari sa kasalukuyan. So, isa yan sa isang napakalaking pagpapasalamat lagi natin sa Panginoon na malakas pa tayo. No? Binibigyan tayo ng malakas na pangangatawan at gamitin natin ito ng ayon sa kalooban ng Diyos. At gabayan tayo ng Panginoon na lalo pa maging effective. Pero pa po ba gusto mag-share si Ma'am Sue? Sige, Ma'am Sue. Praise God. Kasi ko yung nasa ko kasi personally share kung Bible study, which God was sequencing pangalawa is guidance, provision sa amin sa mga natin. Praise God, yung kwarto na prepare natin yung gawin yung kwarto siya. Magaling mo yung mga. So ngayon naman ay art yun, yung book, ay mga areas na hindi natin na visualize, expect bring wala ka sa especially yung condition kasi mga areas. So, thank you sa goodness niyo. Kasi this work talaga sa akin, no? And even yung part-time work, sabi ko nga, bilang insurance agent, is lang aware ng pag-ingat kasi grabe yung analysis, grabe yung servicing, no? Anyway, I was able to service some of my clients. Hindi natin wala ng pag-asa yung parang then, sa client ko, nag-benefit na naman siya sa kanyang investment. So, nakuha ako sa 15 na matulungan talaga. So, nag-encourage talaga ako kasi if this is kailangan. Otherwise, isang ako, stroke ako, kailangan. Pero pa, masakit na talaga, nakikita mo talaga yung sobrang parang mailangan. And then we ministered to our neighbor. Wala silang pagsakit. Kasi lumaki na pera. Tapos sabi niya, kasi noon pinipray ko siya. Tapos, wala siyang prayer dahil pinag-answer niya sa post-paid and advance. Tapos yung wife niya, sobrang boring sa kanya. Pero kasi so, sa mga ganun, kapagkita ko sa mga meron silang insurance, yes, kasi ang mga yung therapy, so, and then, another thing na bless ako, yung mga anak nila, talagang sila. Well-provided sila. Sila ko ako sa mga place work kasi unlike yung iba na nagalaw na so, all these observations and experiences, kita ko how important God is kasi kung kang mawin lang kasi sobrang pag-isip, sobrang
kilala ka niya. Pero thank you sa Panginoon. Very request that when God say, you know the Lord, the Lord, yung faith natin is simple as a you are being led talaga sa word of God. It's not tradition, it's not more on emotional, that raises places. But really keep bringing on His word and application. The Lord allows trials and challenges for us to higher level process niya. Areas that Amen. So praise God sa kanyang goodness and faithfulness. At pinapasalamatan ko din ng Panginoon sa mga answered prayers, napakaraming mga answered prayers, talagang purihin ng Panginoon. At isa sa mga answered prayers sa amin ay yan si Pia, nabigyan na siya ng kanyang visa. So, God willing, ang schedule niya ay makakalagitnaan ng January. So dito po siya magki-Christmas, dito na rin po siya mag-New Year. February. Parang humahaba ng humahaba eh. Tapos birthday nila siya. Pagkatapos ng birthday ko, birthday nila siya long. Pagkatapos ng birthday nila, birthday mo. Abutin naman ang next year. Anyway, so as the Lord leads, so salamat sa Panginoon, as the Lord provides, so binabalik natin sa Panginoon ang papuri at pasalamat. Patuloy nating papasalamatan ng Diyos at pupurihin, sasambahin sa pamagitan ng ating pagbabalik ng ating mga tithes and offering para sa Kanya. So lilikumin natin ang ating tithes and offering. Kaya sisuli tayo ni Junjun at saka ni Dewell. Hilingan ko ulit si Dewell na mag-pray, magpasalamat para sa ating kaloob na ibagat. Pangalan ng Panginoon. Amen. Ang titulo ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ay Diyos una sa lahat. Ang Panginoong Diyos ang pinakauna sa lahat. Ito ay hango sa aklat ng Exodus sa portion na binanggit ng Panginoong Diyos yung Ten Commandments. So ito yung unang-unang utos ng Panginoon sa Exodus chapter 20 verse 1 hanggang sa verse number 3. At sabi po, binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito at na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Yun yung unang-unang utos ng Panginoon sa verse 3. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Pagpalain muli ng Diyos ang kanyang mga salita. Manalangin tayo. Mang banal, narito po ang iyong banal na salita. Tunay po ng iyong utos ay tungo sa kabutihan ng bawat isa na tatanima at susunod ayon po sa iyong kalooban. Nawa, tulungan ninyo kami, Lord, na napaka-importanteng isaalang-alang namin ito sa aming pong mga buhay upang sa ganon, masumpungan ninyo, Lord, na kami po ay kaaya-aya sa iyong banal na paningin at kami po ay makaranas ng iyong tunay po na gabay, patnubay at pagpapala. Ibinabalik namin sa iyo ang papuri, lahat ng pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Kailangan nating sundin kung ano man po ang binanggit ng Diyos sa kanyang banal na salita, lalo't higit yung kanyang mga utos. At ang utos nga po na binabanggit niya ay huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Yung po yung kanyang pahayag sapagkat anumang inuuna natin o pangunahin na pinakamahalaga sa ating buhay ay siyang dinudiyos ng bawat isa. Ang isang dinudiyos ay hindi lamang sinasamba sa pamamaraan ng
pagsunod sa pangrelihiyon na uri ng pagsamba. Bagkus siya ang napagkakalooban ng mga tao o ng bawat isa sa atin ng ating pinakamahalagang oras, ng ating pong buong lakas at ng ating pong mga tinatangkilik sa buhay. Ang mga utos ng Panginoon ay pinagkatiwala sa atin hindi upang ikaw at ako ay kanyang pabigatan. Hindi po pabigat ang mga utos ng Diyos, hindi rin po ito pahirap sa bawat isa sa atin. Ang nais ng Diyos sa kanyang mga utos na to ay upang tulungan niya tayo tungo po sa isang buhay na may kagaanan. Tungo po sa isang buhay po na maayos ayon sa kanyang kalooban at lalo't higit, isang buhay po na tunay po na nakakaranas ng tunay at totoong pagtatagumpay. Ang mga batas na ito ng ating Panginoong Diyos ay napakahalaga sapagkat ito po ay hahantong sa isang napakagandang uri ng pamumuhay. Ngunit kapag ang mga batas na ito ay ating pong sinusuway, ito po ay magre-resulta sa hindi po maganda. Katulad na lang halimbawa sabihin natin yung law of gravity. Alam natin lahat ay bumababa. Kaya nga tayo ay nakakatayo dito sa lupa na to ng maayos, nakakalakad ng maayos kasi nga may batas ng gravity, may law of gravity. Suwayin ito ng tao, papaanong susuwayin? Akit ka halimbawa sa bubong ng bahay mo at sasabihin mo, hindi ko susundin yung batas na yan. Tatalon ako. Ano kaya ang mangyayari? Kapag hindi sinunod ang batas ng gravity at ikaw ay tatalon mula sa isang mataas na gusali, ano ang mangyayari? Magkakalasog-lasog ang iyong katawan, magkakabalik-balik. So ganun din ang mangyayari sa isang tao na sumusuway sa mga utos, sa mga batas ng Panginoon. Alalahanin natin ng mga batas ng Panginoon ay binigay upang tayo ay maging maayos, upang tayo ay mag-enjoy sa kanyang mga pagpapala. Once na ating pong sinuway, ito ay magre-resulta sa hindi po maganda. So ito ang unang utos. Ang kanyang unang utos ay, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Winika mismo ito ng ating pong Panginoong Diyos. Kung binabaliwala ito ng ibang mga tao dahil tayo ay gumagawa ayon sa ating pong sariling kagustuhan, hindi po maganda ang magiging result sa buhay natin at sa mga sumusunod na henerasyon. At nakikita po natin yan sa mundo na ating pong ginagalawan, napakaraming mga tao mula sa pinakamataas na yugto ng society. Mga tanyag na mga tao, pag sumuway po sa utos ng Diyos, tunay po na ang result nito ay hindi po maganda. Alalahanin natin na ang mga Diyos-Diyosan ay hindi lamang po yung mga revolto ang tinutukoy sa mga kautusan na ito ng ating pong Panginoong Diyos. Kasama na po rito yung ating pong mga ultimate na mga concern sa buhay, na ating pong masyadong pinagububulan ng lakas, ng concentration, lahat ng energy, minsan lahat ng panahon ay nauubos na sa pagtutok sa lahat ng mga concerns na to. Ngayon, paano natin gagawing una ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? May suggestion po akong dalawa. Unahin natin ang Diyos sa mga minimithi natin sa buhay. Unahin natin ang Panginoong Diyos sa lahat ng ating pong mga interest sa buhay. Lahat ng mga minimithi, lahat ng mga interesado tayo. Maraming tao ang na makikita ang kanilang interes sa kaligayahan. Maraming tao na makikita natin ang kanilang interes ay sa bisyo at nagiging hindi maganda sapagkat hindi nakafocus sa Panginoon pagdating po sa focus ng pleasure, yung kaligayahan. Hindi masama na maging maligaya. Gusto ng Panginoon na maging maligaya tayo. Ngunit, isaalang-alang natin ito, ang utos ng Panginoon. Hindi masama na maglibang tayo, maging masaya tayo, mag-enjoy tayo, hindi po masama. Nais din ng Panginoon na ma-enjoy natin ito. Ngunit alalahanin natin yung prinsipyo sa unang Korinto, Kapitulo 10, talatang 21. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Yung principle na itinuturo dito. Ano yung principle? Ang sabi po ng verse, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat
sa ikaluluwalhati ng Diyos. Pansinin ninyo ha, hindi pwedeng hindi tayo mag-focus sa pagtatrabaho para magkaroon tayo, mapunuan yung pangailangan natin. Hindi tayo pwedeng hindi mag-focus din sa ating pamilya, no? Nagfo-focus tayo doon. Pero ang nais ng Panginoon dito, ano man ang ating pong gawin, isa po ang adhikain po natin. Mabigyan natin ng kaluguran ang Diyos. Hindi bawal na maghanap buhay. Hindi bawal na pumasok sa trabaho at gugulin mo yung time na yan ng mga ilang oras, 8 hours o kung may overtime, hindi po bawal. Pero gagawin po natin yan na ang desire natin is to glorify God. Kahit na sa mga maliliit at mga normal na ginagawa natin, pagkain mo, pag umiinom ka, o lahat ng iyong gagawin, ang lahat ay gagawin natin para sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoong Diyos. Sa ating pong mga schedule, sa ating pong buhay pang-araw-araw, sa ating mga panahon, pagising pa lamang sa umaga, marami na tayong ginagawa at nakalatag na kaagad sa isip natin ang ating mga gagawin sa buong maghapon. Pero sa gitna ng ating mga busy na mga kapanahunan, sa gitna ng palagi tayong nagmamadali, sa gitna ng ang mga oras natin ay ginugugol natin sa lahat ng ating pong mga pinagkakaabalahan, ang mga schedule natin ay napupuno na to the point na nakakaligtaan na natin ang Panginoon. Hindi, sabi ko nga, hindi masama na ito yung schedule ko sa trabaho, ito yung schedule ko sa pamamasyal, ito yung schedule ko sa mga ganitong gawain, pero never natin gagawin yan na hiwalay na mabibigyan natin ng kaluguran ang Panginoon. Alalahanin natin yung principle sa 1 Corinthians 10:31, yung binasa natin. Ano man ang inyong ginagawa, kahit na yung pinakamaliliit at normal na bagay na ginagawa natin, kakain ka, inom ka, gawin ang lahat sa kaluwalhatian ng Panginoon. So saan ka man nandoon, trabaho man, o anuman, pleasure man, o nag-i-enjoy ka man, see to it na glorifying sa Diyos. Nakakaluwalhati sa Panginoon. Yan ang desire, yan ang utos actually ng Panginoon sa atin. Unahin natin siya palagi. So magtatrabaho tayo, paano mo unahin ang Panginoon? I-glorify mo siya sa trabaho mo. Bigyan mo siya ng kaluguran sa iyong ginagawa. Sa paghahati-hati sa iyong mga schedule, bigyan natin siya ng priority. Alalahanin natin yung mga Israelita sa panahon po ni Propeta Jeremias. Si Propeta Jeremias ay sumulat ng lamentation o mga paghibik o mga pag-iyak. Yung lamentation, sumisigaw siya, naglalament siya. Yung sobrang lungkot, hindi lang basta iyak ito Talagang sobrang kalungkutan, bugbog ka sa sobrang kalungkutan. Bakit? Kasi nakita ni Jeremiah kung paano ang Israel ay nilusog ng mga Babylonian sa pamumuno ni Nebuchadnezzar. Kung paano lahat ng mga building sa lugar ng Israel, including Jerusalem, talagang pinulbos nila, pati na yung temple. At hindi lang yung temple, kinuha yung mga gamit sa loob ng templo at dinala sa Babylon. Hindi lang yung mga gamit sa lugar ng templo ang dinala sa Babylon. Yung pinakamagagaling na mga kabataan ng Israel, dinala, kasama na sila Daniel at yung kanyang mga kaibigan na 3. Dinala at tapos naiwan si Jeremiah doon. Nakita niya yung Jerusalem, grabe, nakita niya yung lupain ng Israel, nagkalat yung mga patay ng mga Hudiyo. So nakikita niya yung grabe yung kanyang iyak, sumobra, talagang sobra yung kanyang iyak. To the point na ang sulat niya sa lamentation, sa sobrang pangangailangan ng mga Israelita, dumating yung time na yung mga nanay, yung kanilang mga maliliit na mga anak, mga baby, yun na mismo ang niluluto nila para kainin. Imagine ninyo yung sobrang hirap na nangyari sa Israel. At hanggang ngayon, dahil sa kasalanan niya ng Israel, hanggang ngayon nararanasan nila yung consequence ng kasalanan nila. That's why may gera pa rin hanggang ngayon between Israel and Hamas sa Gaza. Dahil sa kasalanan ng Israel, ano yung kasalanan ng Israel? Iniwan nila ang tunay na Diyos. Sumamba sila sa ibang mga Diyos.
Yun ang kanilang sinamba yung ibang Diyos. Nakalimutan na nila ang Diyos na pumili sa kanila. Sabi nga dito sa commandment na pinag-aaralan natin, huwag ninyong kakalimutan ako yung Diyos na naglabas sa inyo mula sa Ehipto patungo sa Promised Land. Kaya wag kayong maggagawa ng kung anong ibang Diyos. Ako lang ang Diyos. Wala nang iba. Pero anong ginawa ng Israel? Binaliwala nila ang Panginoong Diyos. Sa atin ng mga Kristiyano, hindi tayo mga Israelita. Hindi tayo Israel. Tayo ay mga pinili din ng Diyos mula sa mga Gentiles. Tayo ay inilabas ng Panginoong Diyos hindi mula sa Egypt. Ang Egypt ay larawan po ng makasalanang mundo. Makasalanang mundo ay larawan po ng Ehipto. Sila, ang mga Israelita, inalis sa Ehipto, dinala sa Promised Land. Tayo ay inalis sa mundo ng makasalanan at inilipat sa lugar na banal bilang tunay na anak ng Diyos. Meron tayong mapalad at buhay na pag-asa na dadalhin talaga tayo ng Panginoon sa heaven, sa paraiso, sa paradise. Yun yung larawan na sinasabi dito. Huwag ninyong kakaligtaan. Inilabas ko kayo sa makamundong makasalanan na ito tungo sa isang buhay na may kabanalan dahilan kay Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Therefore, unahin natin ang Panginoon sa mga interes natin, sa mga pinagkakaabalahan natin, sa mga schedules po natin. Huwag nating ibabaliwala ang Panginoon. Sabi sa sulat nga ni Jeremiah, sa Jeremiah chapter 3, verses 21 and 22, isang tinig ay naririnig sa mga lantad na kaitaasan, ang iyak at pagsusumamo ng mga anak ni Israel, sapagkat kanilang binaluktot ang kanilang daan, kanilang nilimot ang Panginoon nilang Diyos. Manumbalik kayo o taksil ng mga anak, pagagalingin ko ang inyong kataksilan. Narito kami ay lumalapit sa iyo, sapagkat ikaw ang Panginoon naming Diyos. Ang sabi na ni Jeremiah, kinalimutan ninyo ang Panginoon ninyong Diyos. Ito lamang ang dapat ninyong gawin. Bumalik kayo sa Panginoon. Lumapit kayo sa Panginoon sapagkat ikaw ang Panginoon naming Diyos. I-acknowledge natin na una sa lahat talaga ang Diyos. Sa mga interest natin, maging sa mga schedule ng bawat isa sa atin, anumang schedule yan, hindi bawal. As long as alam natin, i-glorify natin ang Panginoon doon. Ano mang interest mo sa buhay, ano mang desire mo sa buhay, as long as alam mo, mag-glorify mo ang Panginoon. Kailangan mong isama ang panalangin at pagbabasa ng Biblia sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Upang sa ganon, mauna talaga natin ang Panginoon sa pagsasagawa ng lahat ng ating pong mga pinagkakaabalahan, sa lahat ng ating pong mga schedule sa buhay. Isang oras sa buong linggo nawa maglaan po tayo ng panahon na ilalaan natin yung araw na to na para sa Panginoon. Kung hindi talaga maiiwasan. Well, sabi ko nga, last Sunday, may mga schedules naman tayo. Halimbawa, yung trabaho mo is Sunday morning. Why not sa afternoon ka mag-worship? O di kaya sa gabi. Di ba na? Naisir ko na po yan last Sunday. O kung may schedule mo is from morning ng 10 o'clock ng umaga hanggang sa gabi, sa umaga, si tuwit nagigising ka. Kasi bibigyan mo ng panahon talaga ang Panginoon. At i-honor mo ang Panginoon. Alalahanin natin, once na in-honor mo ang Panginoon, mas grabe ang pag-honor ng Panginoon sa iyo. Mas matindi ang Panginoon kapag in-honor natin siya. Ngunit kung, sabi nga ni Jeremiah, kung kinakalimutan natin ang Panginoon sa lahat ng mga ito, bumalik tayo sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay tapat. Hindi lamang po sa mga interest natin, hindi lamang sa mga schedule natin, maging sa relationship natin, sa mga ugnayan ng bawat isa sa atin. Ugnayan natin sa ating kapwa, maging sa ating pong mga mahal sa buhay, sa ating pamilya. Dapat pa rin mauna ang relasyon natin sa Diyos. Mahalaga ang relationship natin sa family. Sa mga anak, sa mga magulang, sa mga magkakapatid, sa mga lolo't lola, sa lahat ng mga kamag-anak natin. Mahalaga at importante. Ngunit napakagitna dito yung ating relasyon sa Diyos. Number one pa rin ang relationship sa Panginoon. Napaka-importante na sa relationship natin, ang pinakagitna niyan ay ang Panginoon. Alalahanin natin na ang pag-ibig ng Diyos ay walang itinatangi.
Hindi katulad ng pag-ibig ng tao, namimili at may itinatangi. Kapag ang pag-ibig ng Diyos ang bumabalot sa atin, bawat relationship natin ay dadaloy mula sa isang perfect love na ipinakita ng Diyos sa atin. Alalahanin natin ang pagmamahal ng Diyos ay tinatawag na agape love. Sa Tagalog, ang agape love, mahal kita maging sino ka man. Kahit na sino ka man, kahit na ano ka pa man, mahal kita. Ang pag-ibig ng tao, mamahalin ko kasi ang gwapo mo, ang ganda mo, ang linis mo, ang bango mo, paano na? Bumabaho din tayo eh. Kahit nag-aano pa kalinis, no? May time talaga na maamoy mo rin yung sarili mo. Paano na lang yun? That's why nga, ang pagmamahal ay dumadaloy mula sa ating personal na relasyon sa Diyos, agape kind of love, na walang itinatangi. Kapag ganon po ang perfect na pagmamahal. That's why, unahin talaga natin ang Panginoon. Kasi dadaloy mula sa Kanya ang isang uri ng pagmamahal na hindi nagtatangi. Maging sa magulang. Nakalungkot nga nitong huli, di ba, sa mga news, may binaril na dalawa sa bus, sa Victory Liner, na ang paratang, although yun nga, paratang pa lang, hindi naman totoo, sabi nga nung anak, hindi ako involved dyan. Pero sabi ng mga pulis, baka nga involved daw yung lalaki, yung anak na lalaki, kasi nga, may kaso pala yung magnanay. Kinasuhan yung anak na lalaki ng karnaping at saka pagnanakaw. Yung nanay ang nagkaso. Tapos ang nangyari, pinaslang yung nanay at saka yung kinakasama niya yata doon sa bus, sa Victory Liner. So malaking issue yan sa news kung sinong nagpapatay. Tapos nag-record pa pala yung nanay, napanood ko sa YouTube. Nag-record pa yung nanay na nagsasabi na yung anak kong yan, na lalaki na yan, wala dapat siyang kunin mula sa kung anong meron ako. Pati na yung bahay na tinitirahan ko, hindi mapupunta, hindi ibigay sa kanya. Lahat ay mapupunta lang sa mga kapatid ko. Parang gano'n na sinasabi ng nanay. Pero nandyan yung anak, nagdadalamhati, sabi niya, hindi siya involved. Sana naman hindi. Kasi nakakalungkot naman na mangyari yun sa pamilya. Di ba? Nakakalungkot. Ibig sabihin kasi ang Diyos ay hindi sentro sa mga relationship. Kapag sentro ang Diyos sa relationship, perfect, magiging maayos at maganda. Magiging maayos at maganda. Sa umpisa, dahil nga sa mga weaknesses natin ng mga tao, may mga pagkukulang, may mga kahinaan. Pero kung ang pagmamahal mo ay nakalagat sa Diyos, magkakaroon ng maayos, maganda at makalangit at makadiyos na solusyon. Kaya nga, pati na sa relationship, ang sabi nga sa Lucas, Kapitulo 14, talatang 26, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sariling niyang buhay nang higit sa kanya. Ang ibig sabihin lang, palaging sentro talaga ang Diyos, maging sa relationship sa family. Kasi ang relationship ng family, napapansin ninyo, pati magkakapatid nag-aaway-away. Magkakamag-anak nag-aaway-away. Kung wala talaga ang Panginoon, magkakawatak-watak talaga pati pamilya. Pero salamat sapagkat tayo ay mga Christian. Salamat sa presensya ng Diyos, sa pamilya, sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero napaka-importante, sa lahat ng mithiin natin sa buhay, lahat ng ating pong mga schedule, sa lahat ng ating mga binibigyan ng interest, focus, sa lahat ng ating pagkikipagrelasyon, see to it na si Jesus, ang Panginoong Diyos, ang una sa lahat. So number 1 po, sa lahat ng ating mga mithiin, unahin natin, sentro lagi ang Panginoong Diyos. Pangalawa, panghuli, sa mga material na bagay. Kailangan natin itong mga bagay na to. Kailangan natin ito. Mahirap mamuhay na wala po tayo, lalo't higit yung number 1 na kailangan natin. Ano yung number 1 na pang-araw-araw need natin? Money. Yung pera. Kailangan talaga natin ng salapi. Ngunit unahin natin ang Diyos sa mga paglalaanan ng ating pong mga tinatangkilik, lalo na yung ating pong kapirahan o pananalapi. Ang sabi nga sa Malakay chapter 3 verse number 10, dapat nating bigyan ng prioridad
ang ating pagkakaloob ng ating pong offering, tithes and offering sa Panginoon. Malakay chapter 3 verse 9 and 10. Alam niyo anong pangako ng Panginoon dito? Kapag ginawa natin ito, na ibabalik natin sa Kanya ang ating pong ikapo at kaloob, sabi ng Panginoon, bubuksan ko yung mga bintana at pintuan ng langit at ibubuhos ko ang pagpapala sa inyo. Ang sabi sa Proverbs chapter 3 verse 9 and 10, parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahi mong ani. Sa gayoy mapupuno ng sagana ang iyong imbatan at aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. Ang ganda po, napakaganda. I-claim natin yung promise ng Panginoon maging sa verse 10. I-claim natin yan. Ang sabi ng Panginoon, pupunuin ko ng masagana ang inyong mga sisidlan. At hindi lang yan, aapawan ko ng bagong alak ang iyong mga sisidlan, ang iyong mga lagayan. Hindi alak, kasi yung alak sa kanila ay normal sa kanila sa Israel, normal, no? May mga alak sila. Sa atin hindi alak, kung hindi lahat ng ating pangangailangan. Pagkain man yan, iinumin mo man yan, o anuman, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Anong sekreto? Yung verse 9. Parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahi mong ani. Yan. I-honor natin ang Panginoon pagdating po sa giving. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Tapat ang Diyos. Hindi po sa nagsasabi ng hindi totoo. Ngunit kailangan natin gawin yung ating pong bahagi. Maging tapat tayo sa pagbabalik ng para sa Panginoon. So mga material na bagay katulad ng pera, the Lord will provide. Kung ikaw at ako ay tunay po na tapat, na nagsasamba din sa Kanya ng halaga na para talaga sa Kanya. Kung hindi, susunod po yung mga bagay na alalahanin natin, katulad ng mga kabalisahan. Magiging balisa tayo, napakahirap baga na walang pera. Nararanasan natin yan, di ba? Mahirap talaga kapag wala kang pera, lalo na sa panahon natin ngayon. Napakaliit ng value ng pera natin. Masyadong napakataas ng inflation. Sabi nga nung unang panahon, ang halaga ng peso natin ay katumbas lang yata na magkano dollar? $4. Bawat $1 per pesos nung unang panahon. Tapos, before Marcos, tapos naging 20. Naging 20 per dollar. Tapos medyo tumaas na inflation. Ngayon magkano na? 50. O mga ganun, 55, 56. O ganun, mataas. Tapos, pagdating sa mga bilihin, ay talagang taas. Lalo na ngayon, magki-Christmas. Napansin nyo ba? Mataas na nga, lalong tumataas pa. Kasi magki-Christmas. At observation ko, yung mga bilihin kapag magki-Christmas, pag tumaas na ganyan, pagdating na January, hindi yan bababa. Mag-stick na yon. Mag-stick na ganon. Ang isang pinagtataka ko, yung mga local farmer na nagtatanim ng onions at saka ng mga garlic, bawang at sibuyas. Bakit pag nagbibenta sila, sobrang mahal? Kaya pagdating sa importation, yung galing sa Taiwan, pag dumating, sobrang mura. So ang binibili ng tao, yung imported. Kasi mura eh. Ikawawa yung mga farmer. Hindi naman binibili ng kapwa Pilipino kasi medyo mataas nga. Hindi ko maintindihan bakit gano'n. Siguro may ano yan, may sikreto kung bakit gano'n. Sabi ko nga, dapat ang mga local product, medyo mura compared sa mga imported. Kasi naalala ko nung bata pa ako, kapag ang mga kinakain mo imported, sikat ka. Kasi imported eh. Pati yung sigarilyo noon sa Samar, ang tinatawag namin na blue seal. Blue seal. Kapag nakita, blue seal ka na nga. Kasi imported, sikat. So yung local ay hindi masyadong sikat, mas mura, mas mahal yung imported. Pero baliktad na ngayon eh. Mas nakakamura yung mga imported, mas mahal yung mga local.
Ewan ko bakit ganon. Pero ito po yung totoo. Isa sa nagiging source ng worry at kabalisaan natin ay yung kawalan ng pera. Okay, kawalan ng pera. Ang isang sekreto na ibinibigay ng utos ng Panginoon sa atin is maging tapat tayo sa pagkakaloob ng para sa Panginoon at ang Panginoon ay mas tapat kaysa sa iyong katapatan. So, ibig sabihin, kung mas tapat ang Diyos sa iyong katapatan, kung ano yung ibinibigay mo, mas higit ang ibibigay ng Panginoon doon. Okay? So, malilis yung worry natin. Ito yung sekreto ng kapag nagbibigay ka, hindi ibig sabihin na mawawalan ka. Kapag nagbibigay ka, ibig sabihin nito, madadagdagan ka pa. Iba kasi yung principle ng Panginoon eh. Di ba yung principle ng tao? Ay, huwag kang magbigay dyan, kakaunti na nga lang, di lalo kang mawalan. Ganon ang principle ng tao. Ang principle ng Panginoon, kapag nagbigay ka, hindi ka mawawalan, madadagdagan ka pa. Ganon ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At malilesen po yung ating pong trouble. Ang sabi nga sa awit, 50, chapter 50, verse 15, tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan, at ililigtas kita at luluwalhatiin mo ako. So sa mga panahon ng pagiging bagabag, pagiging worrisome, pagiging masyadong nag-aalala ka, tumawag lang talaga sa Panginoon. Na-experience namin yung pagiging bagabag. Ako na-experience ko yung pagiging bagabag recently. Kasi nga, nagpapagawa kami ng bubong ng garahe ng sasakyan. Sabi ko, masyado naman napakahirap din pala magkaroon ng sasakyan. Kasi, una, ang gusto mo lang, bibili ka ng sasakyan. Pag nakabili ka man ng sasakyan, kailangan merong addition. Magpapagawa kami ng garahe. So, nagpagawa kami ng garahe. So, ito na, may garahe na. Ay, yung kotse na, uulan na, naaarawan, madaling madumihan, madaling maalikabukan. So, paggawa tayo ng bubong. Hindi na, paggawa kami ng bubong. Naku, talagang may isang gabi na hindi ako nakatulog. Kasama na yung inis, kasama na yung galit, kasama na yung pag-alala ng budget. Kasi nung makita ko, pinasta na nila yung ganito. Sabi ko, bakit naman masyadong makadiyos naman tong bubong na to? Masyadong malapit sa langit. Ang taas! Sabi ko, taas na sabi ko, masyadong makadiyos? Inakaplasta na. Sabi ko doon sa gumagawa, hindi mo pwedeng ibaba ng konti yan. Ay, hindi na po sir, kasi plasta na nailagay na yung mga ganyan, pati ito, pati yung mga nandun nailagay na eh. Sabi ko, ano kayong gagawin dito? Talaga nag-pray kami, nag-pray talaga ako. Kasi nung gabi yun, di ako nakatulog eh. Nag-pray ako kung nabigyan ako ng Panginoon ng kapayapaan, ng maayos. So kinaumagahan, nung hindi ako makatulog, bumaba ako doon sa garahe, pinag-pray ko, ikot-ikot ako doon, kahit may mga nakaharap. Ikot-ikot ako doon. Binigyan ako ng Panginoon ng kapayapaan sa kabalisahan na nararanasan ko. So, ngayon naman, okay naman. Medyo okay naman. Nag-aalala lang ako kasi baka mahina kasi dinikit lang nila sa pader sa pader ng bahay. Pero sabi, naman daw sa kable nung pader, ini-welding. Kasi sabi ko baka biglang gumanon. Sa sobrang taas, sabi ko baka biglang matuklap. Taga Samar yung nagtatrabaho. Sabi ko, Brad, ano mo ba yung sa atin sa Samar pag bumagyo? Nagliliparan yung buong bubong ng bahay. Sabi ko parang yun yung na-imagine ko. So sobrang taas nito, tapos baka biglang ganunin pag lumakas ang bagyo. Sabi niya, sir, okay yan, matibay yan. Okay, sabi ko, sigurado So, minsan nag-aalala tayo. Nag-aalala talaga tayo. At isa sa mga source ng alalahanin natin, yung ating pangangailangan sa araw-araw, lalo na pag sa pananalapi. Lalo na kapag may kailangan, wala tayong dudukutin. Naku, talaga. Napakabigat sa isip, napakabigat sa damdamin. Pero sa Panginoon, alam ninyo, siya ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Siya ay nagbibigay sa atin ng assurance. Siya ay nagbibigay sa atin ng pagpupuno. Inaano tayo ng Panginoon, parang inaabsuelto ba? Hindi natin alam yung way niya eh. Hindi, minsan kailangan may bayaran. Kuryente, tubig, ganon. Tapos, ito na, singilan na. Walang pambayad. Alam niyo sa Panginoon, may ibang way ang Panginoon eh. Minsan nakakaano tayo eh.
nakakalampas sa ganon, nakakalampas tayo minsan, binibigyan tayo ng way ng Panginoon. Kung ikaw at ako ay talagang lumalapit sa Kanya. Ang sabi nga sa passage na binasa ko, tumawag ka lang sa Panginoon sa iyong panahon ng pagiging pagabag. At ililigtas tayo ng Panginoon at bibigyan natin siya ng kaluwalhatian. Naranasan po ba ninyo yan? Ng Panginoon sumagot sa prayer natin. Tapos, grabe yung pasalamat ko talaga sa Panginoon. Grabe talaga yung nag-worship ka talaga sa Panginoon. Nararanasan natin po yan. At balik-balikan natin yung mga karanasan na yan sapagkat ang Diyos ay magpapatuloy at mananatiling totoo at tapat sa kanyang mga pangako. Ngayong umaga, ina-encourage po natin ang bawat isa. Unahin natin ang Diyos. Unahin natin ang Diyos. Sa mga mithiin natin sa buhay, unahin mo ang Diyos. Sa mga material na bagay, unahin mo ang Panginoong Diyos. At tapat ang Panginoon, hindi po siya magpapabaya. Mag-pray po tayo. Lord God, thank you sa iyong mga utos. Ito po ay hindi kabigatan sa amin. Hindi po ito pahirap sa amin. Ito po ay paraan ninyo upang maging maayos, maganda, at ayon sa iyong banal na layunin ang aming pungkuri ng pamumuhay. Tulungan ninyo kami na buong puso, buong isip na talagang sundin, tumalima at ipamuhay po ang mga salitang ito. Maraming salamat, Panginoon. Gabayan ninyo ang bawat isa, Lord. Pagpalain ninyo mga kapatid namin, maging doon po sa malayong lugar. Samahan ninyo sila at ingatan, pagpalain ninyo sila. Mga loved ones namin, Lord, pagpalain ninyo ang bawat isa. Lahat ng nandito, Panginoon, lukuban ninyo kami ng iyong makapangyarihang presensya. At itaguyod ninyo kami sa lahat ng aming po mga pagsisikap at makita sa aming po mga buhay na kami po ay mga tunay ninyong anak at ikaw ay nananahan sa amin. Ibinabalik namin sa iyo, O Diyos, ang lahat ng papuri, lahat ng kaluwalhatian sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po. Magandang tanghali. Bigay ko yung time kay Salom sa ating response sa ating pag-aaral. Tayo po tayo lahat. Kantayin po natin ating closing song. Tiwala po tayo sa Panginoon ng ating solid rock. Let us sing the solid rock. Salamat, O Diyos, sa mga banal, sa pagkakataon na ito na tinipon ninyo kami sa iyong bahay-sambahan. Salamat sa lugar na ito, Panginoon. Ang iyong salita ay patuloy po na naipapahayag. Salamat sapagkat ikaw ay napakabuti naming Panginoon na tagapagligtas. Dakila ka sa iyong mga gawa. Karapat-dapat kang sambahin, unahin sa lahat. Salamat, Lord. Balutin ninyo kami ng iyong makapangyarihang presensya. Ilayo ninyo kami sa lahat ng mga bagay na hindi ninyo kalooban. Bigyan ninyo kami ng katatagan maging sa panahon ng aming kahinaan. Lord, i-extend ninyo ang iyong healing hand sa bawat isa sa amin, lalo na doon po sa mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Salamat, Lord. Pasaganain ninyo at i-prosper ang lahat ng paghahanap buhay ng bawat isa sa amin sa araw na to at sa mga araw pang darating. Patuloy ninyo kaming papagtagumpayin. Ibinabalik ko po sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasalamat sa pangalan lamang po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. God be with you till we meet again. By His counsels guide uphold you. With His shield securely fold you. God be
meet, till we meet at Jesus' feet. Till we meet, God be with you till we meet again. God be with you till we meet again. Keep God's banner floating o'er you, despite its threatening wake before you. God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Till we meet, till we meet, God be with you till we meet again. Magandang tanghali po, pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless you po. Mamaya ang ating lunch fellowship, ihanda lang po yung ating po